not because the imposable penalty against you is below 6 years, you can avail of it. You must avail of it through a privilege. Who are the disqualified offenders for probation? Look at this. Those who are sentenced to imprisonment of more than 6 years, right? Pero hindi absolute yan. Hindi absolute yan. Remember? Ano ang exemption dito? Tingnan nyo, as a general rule, kapag ka-imposable penalty mo more than 6 years, you are not allowed probation, right? Right. What is the exception? What is the exception? Na kahit 12 years ang penalty ko, pwede pa rin ako mag-probation. CICL? Wow! DOST. Later, pakita ko So, as a general rule, kapag more than 6 years, you are not entitled to probation, right? Next, those convicted of crimes against national security. May I know what are the crimes against national security? Uy! Anong rebellion? Rebellion is crimes against public order. Humina. Nyam na. Ay, sorry. Wala tayong magagawa doon. Gusto kong i-invite ang attention nyo dito. Meron na ba ditong natikitan sa traffic violation? Taas ang kamay. O ito. Ako rin pagka nakita ka, natitikitan kitang hayop. Magkano binayaran mo? 3,000. 3,000? Ikaw? 500. Sino ba? Magkano? 300. 300. Meron pa ba dito natikitan na? Yes. Magkano? 500. Sino ba? Ang bababa. Tingnan nyo ito, Makinig. Sino pa daw ang disqualified sa probation? Tingnan nyo to. Those who have been previously convicted of final judgment of an offense punishable by imprisonment of more than 6 months and 1 day or a fine more than 1,000 pesos. Kapag ikaw ba ay nagbayad na ng 3,000, parekoy, pag ikaw ba ay nagbayad ng 3,000, final na ba yun? Di ba, magtatawad ko lang. Tingnan nyo, alam niyo pa sa traffic violation may appeal? Are you aware of that? Doon sa munisipyo, kapag ka natikitan ka, pwede ka mag-apila. And therefore, hindi pa final. Nung nagbayad ka na, final na ba? Nakita mo? Kapag ka ikaw ay nagbayad na ng fine ng more than 1,000 pesos, hindi ka na pwedeng mag-probation. Makinig. Huwag ka mag-alala. Wala pa tayong jurisprudence dito. Pero sasabihin ko sa inyo, let's suppose may kapitbahay ka tarantado. Na-convict siya pero below 6 years. Nag-a-avail siya ng probation. May remedy ka ba para pigilan yan? Maghanap ka ng citation na more than 1,000. Natural, pagka may ticket na traffic or yung multa, final na, nagbayad na, di ba? Yan ang gamitin mo to file a protest dun sa pag-file niya. Alam mo kasi, ang isang taong convicted na below 6 years, magpa-file siya ng petition for probation sa court. Ikaw, kontrahin mo. Mag-file ka ng opposition to the petition for the probation on the ground that natikitan na yan . Nakaya? Nakaya? So kapag ito, nakagawa ng krimen, tapos convicted, tapos below 6 years, kontrahin nyo kasi nag 3,000 na . But there is no jurisprudence yet. So, ibig sabihin, debatable. Pero tingnan ninyo, nung nag-aaral kayo ng Quran, hindi nyo alam na ganun pala yun. Nakuha nyo?
Hindi mo nga naisip na pagka nagbayad ka ng 1,000 pesos, disqualified ka na eh. Okay, the general rule. Kapag ka ikaw ay nag-appeal, kapag ikaw ay nag-appeal, hindi ka na pwede mag-probation. Pag ikaw ay nag-probation, hindi ka na pwede mag-appeal. Tama? Absolute ba yan? Hindi. Tandaan niyo yung Dimakuta principle. In the case of Dimakuta versus people, ano nangyari dito? Dimakuta was convicted for more than 6 years. And therefore, is he qualified or disqualified? Disqualified. You get that? So, hindi siya pwede mag-probation. Ano remedy niyang matitira? Mag-a-appeal siya. You get that? Ang problema, the appellate court modified the imposable penalty. From the non-probationable period, the appellate court made it probationable period. Ano ibig sabihin? He was convicted of 8 years. He filed an appeal. During appeal, sabi ng appellate court, oo, convicted ka. Oo, may kasalanan ka. Pero hindi dapat to 8 years. Dapat to 5 years lang. Tama niyo? You can file probation. This is the exception. Are you getting me? So, hindi na totoo na kapag ka more than 6 years, disqualified ka. Ibig sabihin, kahit na more than 6 years ang imposable penalty, if the appellate court modified the imposable penalty from a non-probationable period to probationable period, you can still file for probation. You get that? Pero sa Quran, ang turo lang dyan, pagka more than 6 years, tapos ang laban. You get that? Naalala nyo naman, pag si Atty. SPG, ano hilig yan? Jurisprudence. Lagi tayo dun sa updated jurisprudence. Okay? So, yan lang ang gusto kong emphasize dyan. Let's now go to cockfighting law. Gigil na gigil ako dito eh. Naalala nyo? Last year lang to. Dahil nung inaaral ko yung prediction ko sa board exam, sabi ko, lalabas kaya itong sabong? Sabi ko, mukhang lalabas to. So, piniprepare ko. Biglang tinanggal ni Digong bago mag-eleksyon. Kaya nawalang talpakan di ba? Sino mga tumatalpak dyan? Ito po, pinakikita po. So, nung May, tinanggal yung talpak. So, sabi ko, hindi na to isasama. Putya, June, lumabas. Pero mali yung tanong. At tingnan nyo, alam pa natin kung tama o mali yung tanong. Kasi ang nakalagay doon sa tanong, what is the crime committed of an spectator in the cockpit? Ano ba yung spectator? Nanonood. Ano bang kaso ng nanonood? Wala. Di ba? Nalinis nyo? Tingnan natin ano ba ang mga violation dito. Sa definition of terms, tandaan nyo lang, medyo kakaiba sa inyo dito yung word na grapher. Yung tagatari. Okay? So, ano ang mga possible questions sa anti-cockfighting law? First, establishment of cockpit. Ilang sabungan lang ang meron pwede sa isang bayan? Isa lang. Meron bang posibleng dalawa? Yes. Kapag ka ang population ng tao ay hihigit sa 100,000, may additional kang isa pa. Therefore, the maximum cockpit in a town or a city is 2 cockpits. Kailan pa pwede magsabong? Okay? Examples by the street, cockfighting shall be allowed only in licensed cockpit. Titingnan mo to kapag ka binanggit sa board exam yung word na cockpit, ibig sabihin allowed. Allowed. Kasi kapag ka hindi allowed, ang gagamitin dyan, tupada. You get that? So, mayroon ka ng idea kapag ka ginamit yung word na cockpit, allowed yan. Ilan araw lang daw pwede magsabong?
maximum 3 days. Maximum 3 days. Tayo mga nagsasabong dito, tuwing kailan na sabong? Linggo, Martes? Ano day? Linggo. Ha? Fiesta. O, tingnan mo ha. Magtataka ka. Yung fiesta. Kasi allowed yan pagka fiesta. So, ang sabong, kahit dapat hindi allowed, pagka fiesta, pwede. Pero, let's put it this way. Ang totoong nangyayari sa fiesta, tupada. So, allowed ba yun? Hindi. Ang allowed lang dyan, pwede humigit ng 3 araw basta fiesta. Nakayo? Sa mga tuwid, kapag ka fiesta, nagiging legal ang sugal. I-follow? Punta tayo sa perya. Gamitin natin ang logic ng cockfighting sa perya. Kailan may perya? Diba kapag ka fiesta? Kasi tingnan mo, yung logic ng color game. Bakit kapag ka fiesta inaalaw? Kasi nga, same logic. Pero ang tanong, gaano ba katagal dapat ang fiesta? Nakita niya, ha? Mapapansin mo kapag ka ang nanalong mayor, ang nanalong konsihal, mga sugarol. Bakit? Pinapadami yung fiesta. Napapansin niyo? Dapat yung perya. Kita mo, huliram na yung peryaan sa inyo. O di naman kaya lumilipat-lipat lang ng barangay, pero nandoon pa rin sa bayan ninyo. Bakit? Pinadami yung fiesta. Di ba? Utakan di ba? May pinagbabawal na araw ng sabong. Ano yan? Sa kahit anong araw, pwede ka magsabong, wag lang, Rizal Day, Independence Day, National Holy Thursday, Good Friday. Pero ang totoo kapag ka Biyernes Santo, maraming tupada. Diba? Bakit daw? Minsan nagtanong ako, bakit ba kayo Biyernes Santo nagtutupada? Patay daw ang Diyos, walang magagalit. Hindi talaga nakainom ng gamot ng buta. Ano ang bawal sa sabungan? Okay, ang bawal sa loob ng sabungan, magsugal ka ng hindi sabong. Ayon sa batas, legal ang sugal sa loob ng sabungan, basta sabong. Therefore, kapag kayo nagkakarakro sa loob, kulong ka. Kasi, in the presence of the arresting officer, the crime is being committed. Okay? Ano pa ang bawal sa loob ng sabungan? Yung mga stapador. Yung mga hindi nagbabayad. So basically, dalawa lang ang krimen na pwede mong magawa sa loob ng sabungan. Okay? Violation of PD 1602 in relation to other gambling and when there is deceit, estafa. You see, no gambling of any kind shall be permitted. Let's now go to 1602. Ito, ini-expect ko na lalabas ngayon sa inyo to. Kanina kasi cockfighting specifically sa sabong. Ngayon, 1602, sugal. Ano po ba yung ipinagbabawal na sugal? Tandaan mo, basta hindi legal. Ano pa yung legal na? Ano ba ang legal na sugal? Casino, ano pa? Bingo. Karera, yan. Ano pa? Yung sumugal ka sa mahal mo. High alay. Ewan ko kung may high alay pa dito. May high alay pa ba? Dati sa Santa Ana. Oh, let's talk about sa patay. Yung sakla, terembe. Makinig ka, walang sinasabi ang batas na pwedeng magsugal pag may patay. Sir, bakit po hindi hinuhuli yan? Dahil sa kultura,
Tradisyon, tsaka yung pamahiin na kapag ka inistorbo mo daw yung lamay, mamalasing ka. Pero ayon sa batas, pwedeng damputin yan. Okay? Susunod na tanong. Pag sinabing sugal, ano ba yan? Tingnan mo yung sabi ng batas. Kahit ano pang game, wherein wagers consisting of money, articles of value, or present value are at stake or made. Ibig sabihin, may taong mananalo because of chance at may taya. Naalala niyo sa Facebook, uso yung ruleta, kotse. Di ba recently hinuli? Habang nagbobola. Nabalitaan niyo ba yan? Napanood niyo sa Facebook? Yan, putragis. Yung mga nagpe-Facebook pa, hindi papasayan. May oras pa kayo mag-Facebook? Makinig ha? Ano ang pwedeng lumabas sa tanong dito? Ito, totoong nangyari ito. Sa Tondo nangyari ito. Basketball. Dahil merong pustahan. Dalawang team hinuli, nakita nyo? Pwede yan. Pangalawang pwede itanong dyan, malikot ang utak ni examiner. Very relative. Miss Universe. Merong 5 baklang nanonood. Nagpupustahan sila. Pwedeng damputin din yan. Meron pa nakalagay sa batas na pwede magsugal sa loob ng bahay? Wala. Meron bang sinasabi sa batas na kapag kapapiso-piso lang pwede? Wala. Basta, money involved lang ba yan? Hindi. Money, articles of value, or representative of value. Pwede ang taya dito, ililibre kita. Sugal pa rin yan. Hindi kinakailangan laging pera. Basta may taya. Bawal yan. Ang allowed lang natin na sugal yung casino and the rest. Uulitin ko ha. Pwedeng itanong sa inyo kasi, yung nagba-basketball, yung Miss Universe, dahil CLJ yan, hahanapan mo ng mens rea, criminal intent. Tama? Magkakamali ka dyan kasi special penal law yan. At kapag ka special penal law, good faith is not a defense. You get that? Yung mens rea, applicable lang yan kapag ka revised penal code. And this is special penal law. Kuha niyo yan? Punta tayo sa BP 22. What is BP 22? The bouncing check law. Ang possible question dito, what would be the difference between STAFA and BP22 when somebody issues a check and the check bounce? Kailan po ba nagbabounce ang check?